ng Senado yung branch manager ng BPI Ayala branch. Ito po ay 9 months pregnant para po linawin yung mga katanungan hinggil sa mga bank accounts ni Chief Justice Corona dun sa kanilang bangko. Mark, nung una ay naging mahaba itong pagtatalo sa pagitan ng prosekusyon at ng depensa at sa pagitan din ng ilan sa mga senator judges tungkol dito kasi sa hiningi ni Senator Judge Osmeña na iba pang mga records ng maaaring naging investment ni Chief Justice dun sa bangko. Ito yung mga time deposits, mutual funds, equity bonds at iba-iba pa. At nagpatuloy pa rin, pinayagan pa rin ni Senate President Juan Ponce Enrile itong testimonya ng witness na ito. Tama yun. Bago po natin detalyin kung ano pa yung ibang kaganapan, punta muna tayo sa ilang paalaala. Ganap ang dengue, mag-abakada, aksyon barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok, butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba, palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo, alisin ang tubig sa paminggalan, linisin ang mga lulod, itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok, magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-aksyon barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. Apat na linggo na po ng trial ni Chief Justice Corona at sa araw na ito ang ating tinatalakay, Cathy, ay related pa rin sa Article 2. Ito pa rin po yung kanyang bank accounts at kanyang pagmamayaring assets dito po sa mga bangkong particularly BPI Ayala branch. Before we pause for the break, Mark, kanina ay nabanggit nga natin na nagpatuloy itong testimonya nitong branch manager ng BPI Ayala at nalaman naman mula sa kanya na wala namang ibang accounts pa maliban dito sa isang account na ito na dating nung 90s pa na nabuksan ni Chief Justice Corona. Ang medyo mainit ang debate ay may kinalaman doon sa monthly breakdown nitong kanyang mga accounts. Una po kasi, nung maalala po natin, nung nakalaing linggo, hiningi po, or nagsabi po, ang Chief Defense Counsel na titingnan yung monthly breakdown nitong accounts ni Chief Justice. Pero mukhang binawi ito, pero nga parang ginusto na rin ng Senado na malaman itong monthly breakdown at ni-request nga ni Senator Franklin Drilon. Kaya mukhang nag-prevail pa rin ng Senado, papatawag pa rin, papakuha pa rin itong mga detalye nitong monthly breakdown. Para madetalye yan, tumungo po tayo sa press briefing ng Defense. Nangangahulugan ay merong mga bagay or mga instances na sa tingin namin may mga development matapos naming final ang petisyon na sa tingin namin ay dapat namin idulog din sa harapan ng Supreme Court. Yun lang po. So kaya ng supplemental petition. Opo. Sir, konektado po doon. Pakipaliwanag, ano po ba yung gusto nyo mangyari doon? Nagsusumbong lang ba kayo sa Supreme Court o gusto nyo mag-inhibit yung 5? Okay. Lima doon. Okay. Siguro dadagdagan to ng aking kasama. Pero yung pagsabi doon, yung tungkol doon sa patuloy na napapansin na parang kumikiling yung mga ibang senator judges doon sa prosecution, ito yung karagdagan doon sa mga alegasyon na nagkakaroon ng grave abuse of discretion doon sa bahagi ng impeachment court. At doon nga sa ilalim ng ating saligang batas, tuwing merong grave abuse of discretion o paglalabis doon sa anumang sangay o instrumentalidad ng gobyerno, ito yung isang nasa kapangyarihan ng Korte Suprema na pwede nilang reviewin ang kanilang mga ginagawa. So, ma'am, ito yung supplemental to the petition na declare this null and void, ganyan. Tapos, ang end nun is, yun nga, yung unang petition na null and void itong buong trial. Tama ba? Hindi inhibition. Yung hindi siya. Kasi ang motion to inhibit, fina-file mo yan doon sa korte kung saan dinidinig ang iyong
at yung kaso mo, at saka ang desisyon para mag-inhibit ay yung mismong senator judge. Pero ang resulta nga niyan, pagka hindi nag-inhibit pero meron ng pagkikiling, yun, pwede magkaroon ng grave abuse of discretion. Baka kasi ang inyong impression na nabanggit ang mga pangalan ng ilang senador sa supplemental petition ay kami ay humihingi ng inhibition. Hindi po. Ito po ay tinutukoy lamang ang mga instances o mga pagkakataon na sa paniwala ng Chief Justice ay hindi naging gitna sa pag-usisa, sa pagbusisi ng mga issue na inilatag sa impeachment trial. So yung Yan po ang mga spokespersons ng depensa. At yan laging pinag-uusapan yung pagkiling ng ilang senator judges. Pero sinasabi ni Senator Alan Peter na you might hate me for doing this now, but I'm sure you will like me when I do the same when it is your turn to present your witnesses. Oo nga, lagi niya nga sinasabi yan bago siya magtanong kasi he is being perceived as may kinikilingan nga daw. Ngunit sinabi niya na gagawin din naman niya ito pag turn na ng depensa. Tama yun, oo. At sa punto ito kasama po natin, isa po sa mga spokespersons ng prosecution, Congressman Erin Tañada. Magandang hapon, Kong. Magandang hapon, Mark and Kathy. At Kathy, from the Association of Law Students of the Philippines, para yung pananaw naman ng mga estudyante ng batas. Dino Austria. Kung mas interesado sila o mas... Si Congressman Tañada na una nagtanong, mas interesado ba kayo dito sa mga nagaganap na ngayon? Medyo marami ng mga napag-uusapan dito sa impeachment trial. Oo, kagabi lang na pinag-uusapan namin ng mga ibang mag-aaral ng abogasya. No, they're very interested in what's happening. Kahit na 4 weeks na, I think the interest hasn't waned so far. Ito, Kong, ang dinabatihan na naman uli kanina, yung attachment to the subpoena and the legality. And mukhang parang it went into legality of search and seizure, naging constitutional issue. Anong tingin yung nangyari kanina? Well, I think things had to be cleared by Senate President Enrile with regard to this. Although both panels are requested na magbibigay sila ng memorandum with regard to search warrant and subpoena, no? And tumayo si Senator Judge Miriam at sabi, why are we talking about search warrant? No, it should not even be talked about. But still, I think whatever, kung ano man ang mabibigay na legal research ang dalawang panig, makakatulong sa ating mga judges, no? Ang tinutukoy parati yung request ng subpoena ng prosecution with regard to the signature cards, no? Yung bank forms that were submitted, that were attached to the subpoena. At ang sinasabi nga po, at baka hindi masyado na-pick up kahapon, sinasabi nga po ni Congressman Junjun Tupas na good faith, no? We disclosed to the impeachment tribunal na we anonymously received and we cannot vouch for its authenticity, no? So, pero sinasabi rin, mukhang may sinasabi itong dokumento. And the only way to find out is kung papaproduce po natin itong dokumento ito sa PS Bank. Congressman, was there any other way that you could have verified the authenticity of this? I don't think there's any other way because what will come into play dito is yung Bank Secrecy Law 1405. Now, without a compulsory process from any court, the bank will refuse to authenticate that document. Dino, ito nga is lagi siyang balanse between strict legal procedure and yung the interest of ferreting out the truth or yung mahanap nga yung katotohanan. How are law students appreciating the tricky balance that the Senate is trying to create in this instance? Of course, as law students, sinuturuan tayo na to really follow the rules, no? But our organization stand has always been from the very beginning pro-process. Gusto naming makita talaga, malaman yung katotohanan behind the allegations that or the accusations against the Chief Justice. And we think that nandito tayo sa 4th week na mga nangyari today na yun nga pinag-usapan yung propriety of the subpoena. We feel that yun kailangan sinubmit naman ng prosecution na it's not kumbaga I think na what they want to achieve, no, if I'm correct, is that to verify the authenticity of these documents naman. So that's why it has to be produced.
So for us, we think we agree with that proposal na kailangan nga talaga maiproduce ito. Dino, sinabi mo na kayo ay pro-process, pero nitong nakarang weekend, ang depensa ay they took on another venue at nagsagawa sila ng press briefing at medyo nainis ang mga senator judges dahil nayurakan ng integrity ng impeachment court. Anong masasabi ng mga law students tungkol dito? Ito, kagabi lang din ang pag-usapan namin ng mga a few of law students, no? Well, it's safe to assume that a lot of them did not appreciate that, no? Kumbaga, the senators are being accused of this because it goes to the very integrity of the impeachment court. At bilang kami, as an organization of law students, dahil nga pro-process kami, we did not appreciate that na kumbaga, nalagyan ng bahid ang integridad ng senator judges. Speaking of itong mga extra-legal maneuvers, na meaning labas sa proseso, Congressman, kahapon nag-release ng statement si Chief Justice Corona, sa dyaryo, ito sa media, hindi po dito sa kanyang mga abogado. Ano tingin niyo po doon sa kanyang mga sinabi? Well, parang lumalabas, continuation nga nung Sunday na press con eh. Ang inaatake rin na naman yung impeachment tribunal and yung integrity ng mga senator judges. I was surprised na ngayon hindi pinansin muna ng senator judges because it's in all over the papers again. And but so, nobody raised it. Nobody raised it. I think the senator judges, the impeachment tribunal had spoken already, and I think they would just take notice about what was said and just put it back. I think yung pagkastigo sa ating mga defense panel kahapon was enough to send a message na ngayon kung yan plan talaga o strategy, hindi natin talaga masasagot yan. Yung nabanggit, balikan natin, Cathy, yung nabanggit ni Senator Miriam, mahaba yung naging lecture ni Professor RTC Judge, International Criminal Court, Juror Santiago. Ang sabi niya, it is not the lookout of the court to determine the authenticity of documents. At kung kahit na naka-influensya yung hindi, the fact that you offered something that caused the court to act on it, ay medyo meron tayong pananagutan. Ano pong explanation? Well, she may be correct in some areas and she may be wrong. Kasi ang mahirap dito, how can you really authenticate a bank record with knowing for a fact that Republic Act 1405 prohibits anybody from asking the bank kung itong dokumento na ito ay authentic or hindi. So talagang tatanggihan ka no? So wala nang recourse talaga ang panig po ng prosecution, kundi sabihin sa impeachment tribunal, ito yung sitwasyon. My question ko is, why did you have to attach that? Well, I wouldn't know. As a matter of fact, I was not present, di ba? If you listen to the... Kung sinabi na lang na itong mga accounts na ito. Pwede po ba yung gano'n na sinabi na lang na... Baka tatanungin rin how we got the information. Ang hirap It's really a catch-22 situation. Maybe yung mga prosecutors who were present at that meeting, that Thursday night,